We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. Barge na may mga kargang heavy equipment sumadsad sa Barangay Ilihan, Batangas City. Nasa 10 tripulante, ligtas ayon sa PCG. Narito ang report ni Paul Hernandez. Dahil sa naglalakihang alon at lakas ng hangin, sumadsad ang landing craft tank o LCT Golden Bella sa mabatong baybay na bahagi ng Barangay Ilihan sa Batangas City. Nasaksihan ng residenteng si Lorenzo kung paano hampas-hampasin ng malakas na alon ang barge bago tuluyang mabahura sa baybayin. Nakita ko po patabi ang barko na yan. Dahil po patabi na siya. Kala ko po dire-diretso dito. Tapos po hindi siya nakapalaot. Dire-diretso na siya dito hanggang tabi. Sa impormasyon ng Coast Guard Batangas, sakay nito ang hindi bababa sa 10 tripulante. May 22 heavy equipment din gaya ng dump truck, backhoe at cement mixer. Galing daw Brooks Point, Palawan ang barko at papunta sanang Maynila sa kadidiretso sa Zambales. Magte-take shelter dahil malakas ang hangin tsaka masama ang panahon. And yun nga, dito na sila inabot. Nag-try sila mag-anchor. Pero sa lakas ng hangin, pinadpad na sila. Ligtas naman daw ang lahat ng sakay ng barge. Ayon sa PCG Batangas, hindi naman overloaded ang barko. Wala raw napaulat na leakage o pagtagas ng langis. Hindi man natatapos sa pag-alis dyan. Ang gagawin natin dyan is i-assess pa natin kung safe pa sa nabigasyon nila. And agad-agad naman natin in-inform ang marina. Katuwang ng PCG Batangas ang LGU sa pag-aalis ng sumadsad na barge sa baybayin. Nadala ito sa De La Paz saka inilipat sa Landor Pier sa Mabini, Batangas. Naranasan sa Batangas ang malakas na hangin at mataas na alon dulot ng habagat. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Aabot sa 100 ektarya ng palayan at maisan sa Nasugbu, Batangas na lubog sa baha. 7 milyong pisong danyos na itala. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Hindi man direktang tinamaan ng bagyong Goring ang kalakhang lalawigan ng Batangas, ramdam naman ang epekto ng habagat na pinalalakas ng bagyo sa ilang bayan sa probinsya. Sa Nasugbu, Batangas, aabot sa 100 ektarya ng palayan at maisan ang nalubog sa baha, bunsod ng mga naranasang pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Ayon sa Batangas PDRRMO, nasa 7 milyong pisong halaga ang nasira bunsod ng pagbaha. Nakapagtala rin ng pagguho ng lupa sa Barangay Bulihan na aabot sa 70 kilometro ang haba noong linggo at hanggang ngayon hindi pa rin ang kalsada. Sa assessment natin, kailangan magawa natin ng long-term solution. Alam natin na maraming apektuhan. Kami ay nag-identify na kung saan ang alternate route para mapakinabangan at kung paano namin matatanggal itong gumuhong lupa. Sa tuloy-tuloy na pag-ulan, medyo talagang malambot na yung lupa. At kung ang heavy equipment na dadalhin doon, sa pagyanig pa lang, baka lalong gumuho. So, we should be very careful. Nakipag-ugnayan na raw ang Batangas PDRRMO sa DPWH para sa isasagawang clearing operation sa lugar. Sa Servite Catholic School sa Laurel, Batangas, pansamantalang sinuspende ang klase dahil sa isinasagawang paglilinis sa paaralan. Nag-iwan kasi ng makapal na putik ang naranasang baha noong mga nakaraang araw. Ayon sa Pag-asa, posible pa rin makaranas ng pag-ulan sa Kalakhang, Batangas hanggang sa mga susunod na araw dahil pa rin sa habagat na palalakasin ng severe tropical storm Hana na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility.
Katulad din po ng epekto ni Guring, magdudulot po siya ng mga pagulan dahil pinalakas po niya si habagat. Kung hindi magbabago yung direction ni Hana, pwede po hanggang Linggo, habang papalapit po siya, palalakasin po ni Tropical Storm Hana yung habagat. Asahan po natin ang mga pagulan. Dahil na rin umano sa posibleng pag-uulang maranasan sa lalawigan, nagsagawa ng Emergency Operations Center Executive Course ang Office of the Civil Defense katuwang ang Batangas PD-RRMO na layong ipaalala sa disaster management heads ang tamang deployment ng rescue teams at management teams sa panahon ng kalamidad. Malalaman po nila, matututunan kung paano po i-manage, kung ano po yung facility, ano po yung EOC, at yung pong approach kung paano po patakbuhin yung ating Emergency Operations Center sa kanilang mga LGU. We have to be prepared. Prepared tayo for whatever things happen. At tayo naman ay pagkatapos niyan ay kami po ay nag-conduct ng RDNA, yung Rapid Damage Assessment and Needs Analysis. And from there on, dun kami umaangkla ng aming suporta at ng aming dapat gawin as ways forward. Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang monitoring at pakikipagtulungan ng Batangas PD-RRMO sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Super Typhoon Guring nakalabas na ng PAR kagabi. Samantala Bagyong Hana nakapasok na sa PAR ayon sa Pag-asa. Alamin yan sa report. Nakalabas na ang Bagyong Guring pero sumunod naman dito ang pag-iral ng Bagyong Hana. Huling namataan ang Tropical Storm Hana sa layong 1,160 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na 110 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 135 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, mananatiling malayo sa bansa ang Bagyong Hana at hindi inaasahang maglalandfall. Posible rin itong lumabas ng PAR bukas. Walang itinaas na wind signal pero kasabay na paghatak pa rin ng dating Bagyong Guring sa habagat, bahagya ring pinalalakas ng Bagyong Hana ang habagat. Ang hanging habagat at trough o extension ng dating Bagyong Guring na nasa labas na ng PAR ang magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan pa rin sa Mimaropa at Calabarzon. Matitindi ang ulan sa ilang lugar gaya ng Occidental Mindoro kaya maging handa sa posibleng pagbaha o landslide. Posible ring ulanin ang iba pang bahagi ng bansa kabilang ang Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. Nasa 50 life-size na imahe ng Birheng Maria tampok sa St. Mary of Francia Parish Church sa Batangas City. Narito ang report ni Denise Abante. 7 taon nang nagsisilbi bilang isang altar server ang 44 anyos na si Myla sa St. Mary of Francia Parish. Isa raw siyang buhay na saksi sa mga himala at pagpapalang ibinibigay ng mahal na birhen sa kanyang pamilya. Yung mga hiling, bagamat hihilingin pa lang, minsan nauna nang dumating. Nung habang kami nag-ayos ito nung isang araw lang, sabi ko, sana mag-grant yung scholar ng anak ko. Alam mo, kahapon po ay may bigla na lang tumawag na pinare-report at sabi ay granted. Kaya naman isang malaking karangalan daw para sa kanya at sa kanyang mga kasamahan na bumisita sa kanilang parokya ang ilan sa mga life-size na imahe ng mahal na birhen para sila ay makapagpasalamat at bilang selebrasyon na rin ang nalalapit na kaarawan ng Birheng Maria. Sa isang silid ng simbahan masisilayan ang nasa 50 mga naglalakihang imahe ng mahal na birhen na mula pa sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Malaman ng tao kung sino talaga ang Mama Mary sa buhay natin. Ulila ang taong walang nanay. Bagamat iba-iba ang larawan ng mahal na birhen, iba-iba itsura nila, iisang nanay lang siya. Ayon pa sa katekista, ang maraming imahen o titulo ng mahal na birhen ay sumisimbolo ng kanyang katangian at mga tagpo sa kanyang buhay na nangyari sa Biblia. Bukas ang Marian exhibit para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Isinasagawa rin tuwing alas 6 ng gabi ang novena para sa birhen. Magtatagal ang exhibit hanggang ika-10 ng Setyembre, 2 araw matapos ang kaarawan ng birhen sa September 8. Hinihikayat naman ang pamunuan ng simbahan ng mga residente, mag-aaral at tiboto na bumisita sa Marian exhibit na matatagpuan sa San Lorenzo Hall ng naturang simbahan. Yung mga Batanggenyo nagmamahal sa mahal na Birheng Maria, pumunta po kayo sa parokya Santa Maria Euprasia. Maganda pong ma-experience nyo itong exhibit namin. Ito po ay nag-aanyaya rin din sa atin para tayo ay manalangin at para maging lalo tayong malapit kay Kristo. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.
Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng Master Control and VTR Automation Engineer, Technical Assistant, TV Transmitter Technician, Vision Mixer, AM/FM Studio Technician, Electromechanical Engineer at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Barangay Chairman sa Batangas City inireklamo dahil sa umano'y paninigaw sa isang kakandidatong SK Councilor sa COC Filing Center. Inireklamong Barangay Chairman mariing itinanggi ang paratang. Naritong report ni Denise Abante. Personal na dumulog sa himpilan ng pulisya sa Batangas City ang isang tatakbong SK chairman upang magsampa ng reklamo hinggil sa isang incumbent barangay chairman matapos umano siyang pagsisigawan at murahin sa mismong COC Filing Center noong Lunes dahil umano sa pagsingit nila sa pila. Ayon kay Angel, hindi tunay na pangalan nangyari ito pasado 1:00 ng hapon sa loob ng COC Filing Center. I didn't really expect kung gaano po ka-unprofessional yung approach niya sa akin. She shouted at me. She cursed and she's so angry po talaga. Siya po ay nagalit sa aming team siguro po dahil kami po ay nauna sa pagfa-file. Dahil po may isa po kaming kasamahan na sumakit po talaga ng sobra ang tiyan at ang amin pong head ng aming grupo ay ginawan po ng paraan para po kami ay mapauna sa pila. Sa akin po niya ibinunton ang lahat ng galit niya. Agad daw siyang lumapit sa kanyang kapartidong barangay chairman upang sabihin ang insidente. Hindi na raw nagpang-abot pa ang incumbent chairman at tatakbong barangay chairman sa filing center. Depensa naman ng inirereklamong barangay chairman, hindi ko po siya minura at wala po akong sinabi sa kanyang kung ano man. Pinaringgan ko na bilang isang leader, dapat sumusunod sa tamang sistema at proseso. Hindi nang lalamang, hindi nang gugulang. So, nasana naman po, bilang isang leader at kakandidato, tayo'y maging isang mabuting halimbawa, hindi nang lalamang, hindi naniningit. Ayon sa pulisya, direkta nang magsasampa ng reklamo sa korte ang panig ng aspiring SK chairman dahil hindi daw ito ang unang beses na mangyari ang paninigaw at pamamahiya ni Pangula. Itutuloy po namin ang paghahabla. Talagang sobra po ang kahihiyan na aking sinapit sa harap ng maraming tao. Sobrang hinusgahan po niya ang aking credentials at ang aking kakayanan bilang isang leader. Hindi lang po ito ang unang beses na meron po siyang sinigawan at pinagmataasan ng mga tao. And I really wanted to be the voice of those voiceless people against her. Hindi ko po siya nakaharap, siya po'y pinaringgan lang. At wala akong alam na maaaring kaso nila sapagkat walang naganap na confrontation tungkol sa kanya. Kung siya man po ay napahiya dahil yung po'y bunga ng kanilang ginawa. Dahil sa naging insidente, mas pinaigting ng COMELEC at PNP Batangas City ang ipinatutupad na number system policy sa loob ng COC Filing Center. We improved it now and we place more PNP personnel. Kahapon is 10 and now we have 34. Sila po yung nag-assist para po yung ating mga candidate ay hindi po ma-pending. Magtuloy-tuloy po yung pila. We see to it po na bago po sila mag-file ng kanilang kandidatura ay ma-check din po ng kapulisan yung mga requirements na hinihingi ni COMELEC. Hanggang sa ngayon, hindi pa raw nagkakausap ang dalawang partido hinggil sa pangyayari. Kasama si J. Arman Hares. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. 7 mangingisda sa Mauban, Quezon na bistong gumagamit ng dinamita sa paghuli ng isda. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Hindi na nagawang pumalaot ng commercial fishing vessel na ito matapos itahin at harangin ng mga otoridad sa Mauban, Quezon nang madiskubreng naglalaman ng bangka ng mga umunoy illegal na gamit sa pangingisda. Bukod sa bangka, kabilang sa nasabat ang mga paraphernalia na ginagamit umano sa paggawa ng dinamita gaya ng blasting caps at mga bote. Arestado ang 7 sakay ng sasakyang pandagat. Distracted kapag ito po yung ginamit natin sa pangingisda, yun po yung ating coral sa ilalim.
At saka po yung mga larvae, yung mga maliliit na isda ay namamatay din po. Ito po ay delikado sa mga mangingisda. Kapag sila po ay nasabugan ito, maaari po silang mamatay. Humigit kumulang 1 milyong piso ang halaga ng nakumpiskang mga iligal na gamit pangisda. Natanggap daw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR 4A ang impormasyon base sa sumbong ng Mauban LGU. Kasama nila sa anti-illegal fishing operation ng Philippine Coast Guard, Naval Force Southern Luzon at Bantay Dagat sa Mauban. Nahaharap sa reklamong paglabag sa Philippine Fisheries Code of 1988 ang mga mangingisda. Tumigil na po sila sa paggamit ng dinamita sapagkat ito po ay napakadelikado at ito po ay nakasisira po ng ating dagat. Na-turn over na rin daw sa Explosives Division ng PNP ang mga nakumpiskang pampasabog. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Matumal na bentahan ng karne ng manok, daing ng ilang tindera sa Batangas City New Market. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, problema raw ngayon ng ilang mga tindera sa Batangas City New Market ang matumal na bentahan ng panindang manok. Minsan daw kasi ay hindi maiwasan na masira ang mga ito kapag hindi nabenta. Tingin nila, epekto ito ng mataas na kompetisyon sa merkado lalo na sa labas ng pamilihan. Tumaas ng 10 piso ang kada kilo ng karne ng manok sa Batangas City New Market. 220 pesos ang kada kilo ngayon ng buong karne ng manok mula sa 210 pesos noong nakaraang buwan. Dobleng tumal daw sa benta ang nararanasan ng tinderang silin ngayong araw ng Huwebes kahit palengke day. Dati raw siyang kumukuha sa kanyang supplier ng 75 to 80 piraso ng buong karneng manok pero ngayon nasa 25 to 30 piraso na lamang. Mahirap na raw kasi kapag maraming matira at hindi na maibenta. Kaya ngayon, ang ino-order ko lang ay kung ilan yung alam kong mauubos ko. Tapos kung halimbawa may natira, babawasan ko yung katay ko kinabukasan para maubos ko yung natira. Hindi raw maiwasan ang magkaroon ng tira lalo sa nararanasang tumal ng benta kaya inilalagay niya na lamang ang mga ito sa cooler para mapakinabangan pa kinabukasan. Ayon sa pamunuan ng palengke, posibleng epekto ito ng mataas na kompetisyon sa merkado. May mga talipapa naman tayo, di ba? May mga naglalako sa mga bukid-bukid. Hindi natin masisisi na yung iba, yung pamamasahe, na mahal naman ang pamasahe papunta sa bayan, nag-aantay na lang sila ng mga rasyon. Nagbabawas din daw ng ino-order na kada piraso ng buong manok ang tindera na si Maricon. Sa ganitong paraan daw, hindi siya malulugi at masisiraan ng paninda. Nagbabawas ng pagka matumal, nagbabawas ng katay, ng order, 20, ganyan. Pag hindi makaubos, di wala. Process. Ayos naman. Gaya ng mga tindera, hiling din ng ilang mamimili tulad ni Marita na bumaba na ang presyo ng bilihin para mapagkasya ang kinikita sa araw-araw. Tika kaunti. Di saka na po uli bibili. Pang ilang araw na po namin ito. Umaasa naman ang ilang mga tindera na makakabawi na sila sa benta pagpasok ng Burr months kung saan marami ang magiging handaan at okasyon. Sa panayam natin kanina sa pamunuan ng pamilihan, sinabing nakadepende pa rin daw sa magiging trabaho ng mga mamimili sa mga susunod na buwan ang paglakas ng bentahan sa mga pamilihan. Payo nila sa ilang mga tindera na magtinda na rin muna ng iba pang mga produkto para makabawi-bawi naman sila sa kita. Balik sa'yo, Ace. Maraming salamat, Denise Abante. Pagdiriwang ng buwan ng wika ng mga PDL sa BJMP Lipas City, idinaan sa iba't ibang aktibidad. Tungayan yan sa report ni Paul Hernandez. Kung dati-rati sa mga eskwelahan, mga lokal na pamahalaan at iba't ibang komunidad ipinagdiriwang ang buwan ng wika, hindi rin naman nagpahuli ang Persons Deprived of Liberty o mga PDL sa male dormitory ng BJMP Lipas City sa sarili nilang paraan ng selebrasyon. Kumanta, tumula, gumuhit at nagpinta lang naman sila. Lahat may kaugnayan at sunod sa tema ng pagmamahal sa sariling wika. Hindi naman dapat kasi na mag-end yung mga program sa jail dahil sila ay nakakulong. Ang goal po ng BJMP ay papagpatuloy kung ano man yung mga naging programa sa labas, yung mga celebration sa labas, ay maaari din namang gawin yun sa loob ng kulungan. Ang ganitong klaseng pagdiriwang, pagkakataon din para maipamalas ang angking galing sa iba't ibang larangan ng mga PDL. Dito, nadidiskubre pa nga raw ang natatago nilang mga talento. Dapat nating maunawaan na yung jail ay hindi lamang lugar kung saan nakapiit yung ating mga kapatid na nakakulong, kundi nagiging opportunity ito upang
ma-explore pa nila yung mga kaya pa nilang gawin. Ang mga obra iniipon ng BJMP Lipa City para i-display naman sa kanilang art room. Ang pagpapamalas daw ng mga talento pwedeng magamit at mapagbuti pa kapag nakalabas na sila sa piitan. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ilang co-stars ni Marian Rivera sa Against All Odds kumasa sa Sabay-Sabay Tayo Dance Challenge. Samantala, Ruru Madrid balik na sa paggawa ng action scenes matapos magtamo ng injury. Narito ang report ni Hazel Alviar. Good vibes ang hatid sa social media ng ilang co-stars si primetime queen Marian Rivera sa Against All Odds na sina Kiray Celis, Rafael Landicho at Christian Antolin. Sinayaw ng tatlong bagong TikTok dance video ni Marian na Sabay-Sabay Tayo. Aliw ang mga netizens maging sa caption ng video na Sabay-Sabay Tayo pero individual grading by ate yan. Hindi naman napigilang magkomento ni Marian. Samantala, muli nang sumabak sa action scene si kapuso actor Ruru Madrid sa upcoming series sa Black Rider matapos itong magtamo ng injury sa kanyang kanang tuhod. Matatandang kamakailan lang nang ibinahagi ni Ruru na dumaan siya sa physiotherapy. Ayon sa aktor, tuluyan ng gumaling ang kanyang tuhod. Samantala sa Royal Blood, paano na kaya haharapin ni Margaret ang nangyayari ngayon sa kanyang pamilya at patuloy ding tumitindi ang awayang Napoy at Christoph? Magkakaayos pa kaya sila? Ang mga tumitinding eksena sa Royal Blood huwag palampasin pagkatapos ng Voltes 5 Legacy. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Bilang ng mga maghahain ng COC, inaasahang tataas simula September 1 hanggang 2 ayon sa COMELEC. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Hindi gaya ng unang araw ng filing of COC, pababa ang bilang ng mga naghahain ng kandidatura sa Batangas City para sa BSKE 2023. Nitong Miyerkules, naitala ang mahigit sa 500 submitted COC forms. At sa pagre-review ng mga COC, nakita ng COMELEC Batangas na marami ang first-timers. May variety na rin nila ang mga nag-aasang pumuesto. Kaabang-abang daw dahil mula sila sa iba-ibang sektor ng lipunan. Meron nga doon, wala ngang hanap buhay. Kung may iba dyan na karpintero, may iba dyan na driver. Kaya itong barangay election, it is a platform for everyone who wants to serve. Nauna nang sinabi ng komisyon na dadaan pa sa pagsala ang mga forms na ito. Nakikita ng COMELEC na muling bubuhos ang magsusumite ng COC sa Biyernes hanggang sa huling araw sa Sabado. Aminado ang komisyon na may kakulangan sila sa mga election assistant, kaya't pinatutulong na rin daw pati tauhan sa Provincial Election Supervisor's Office. Nung Monday, dinagsa tayo, anong oras na sila umuwi, pero sa sumunod na araw, naandyan ulit. May ngiti ulit at galak para magserbisyo. Mariin pa rin ang kanilang abiso na hindi dapat mangampanya pagkatapos na magsumite ng COC sa filing venue. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas, Biyernes, September 1, 7 oras na kawalan ng supply ng kuryente ang mararanasan sa lungsod ng Tanawan, Batangas, simula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Samantala, mahigit sa 7 oras naman na kawalan ng supply ng kuryente ang mararanasan bukas din sa lungsod ng Lipa at sa bayan ng Mataas na Kahoy, Batangas, simula alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ito ng pagpapalit ng 37.5 kVA transformer at rehabilitasyon, kalinsabay ang paglilinis ng mga linya. Pagtatanim ng mahigit 5,000 variety ng binhi ng palay isinagawa sa Mulanay, Quezon sa tulong ng International Rice Research Institute. Proyekto kauna-unahan sa bansa at pangalawa sa mundo ayon sa IRI. Naritong report ni Hazel Alviar.
Umabot sa mahigit 5,000 variety ng palay seeds o binhi ang itinanim ng mga magsasaka sa mahigit 1,000 ektaryang lupain sa Barangay Anunang, Mulanay, Quezon. Proyekto ito ng samahan ng nagkakaisang magninyog ng Mulanay, Quezon sa pakikipagtulungan ng International Rice Research Institute o IRI at GeneBank. Ayon sa grupo, kauna-unahan ito sa Pilipinas at pangalawa sa buong mundo sunod sa bansang Cambodia kung saan nauna nang nagtanim ng iba't ibang variety ng palay ang IRI. Layunin ng proyekto na subukan ang mga koleksyon ng binhi at traditional varieties ng palay sa bansa na nakalagak sa IRI GeneBank sa mahabang panahon. Sa pamamagitan nito, inaasahan ng grupo na mapapataas ang ani at produksyon ng mga magsasaka sa Mulanay maging ang kalidad ng kanilang palay. Layunin din itong mapaunlad ang kabuhayan ng mga magsasaka na nooy nakadepende lamang sa niyog. Samantala, target din ng grupo ang pagpapatayo ng Palay Seed Museum pagdating ng anihan sa Oktubre na magsisilbing bodega ng mga binhi. Nauna na ring nakapagtanim sa lugar ng mais at mga hybrid na niyog na layong paramihin makalipas ang 3 taon sa pakikipagtulungan ng mga eksperto mula sa University of the Philippines, Los Baños at IRI. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Mga mensahe ng pamamaalam, pasasalamat at pagpupugay kay veteran broadcaster Mike Enriquez bumuhos sa social media. Tunghayan yan sa report ni Paul Hernandez. Respetado, hinahangaan at iniidolo ng marami sa larangan ng pagbabalita. Sa radyo man o TV, sa tuluyang pamamaalam ni Mike Enriquez sa larangan ng pamamahayag, kabi-kabila ang pag-alala at pasasalamat ang ibinahagi sa social media ng mga taga-subaybay niya. Icon at legend ang turing sa kanya dahil sa naiibang estilo ng pagbabalita ng nag-iisang Mike Enriquez. May mga visual art pa na ginawa para sa kanya. Sa leaf art naman idinaan ng isang artist sa Laguna ang pagbibigay-pugay niya sa batikang broadcaster. Ibinahagi pa ng isang guro sa Pagbilao, Quezon ang video niyang ito kung saan ginagaya niya ang boses ng broadcaster habang nagtuturo. Nagagaya naman po natin si Sir Mike Enriquez, so why not po gamitin ko po yung technique na yon para maituro po yung propaganda technique since ang pagtuturo po ng propaganda techniques. Kwento ni Teacher Kel, malaki raw ang naging impluwensya ni Mike Enriquez sa kanya. Ang pag-impersonate niya sa tinitingalang media personality, nakadaragdag daw ng excitement sa pagtuturo niya. Pinag-usayan po niyang mabuti sa loob po ng maraming dekada. Maraming salamat po sa serbisyo sa lahat po ng Pilipino at paghahatid ng balitang walang kinikilingan at serbisyong totoo lamang. Para kay Teacher Kel at sa marami pang tagahanga ng dekalibreng pagbabalita ni Mike Enriquez, mananatiling buhay ang boses niya kung pag-uusapan ang broadcasting. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, patuloy nga tayo nakararanas ng mga pag-ulang dala ng hanging habagat. Bagaman nakalabas na ang bagyong Guring ng PAR, isang panibagong bagyo naman ang pumasok at yan nga ang bagyong Hana na inaasahang magpapalakas o maghihila rin ng hanging habagat na magdadala ng mga pag-ulan. Kaya naman mga kapuso, doble ingat po tayong lahat at manatili pong nakatutok sa GMA Integrated News para sa pinakahuling update tungkol sa bagyong Hana at sa habagat. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.